Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Auri. At nandito po ako para mag-discuss or para po magbigay ng informasyon tungkol sa kalusugan. Ang gusto ko, healthy ka. Yun po ang title nitong ating programa. Gusto po nating dito po sa Margo TV. Sa ngayon po, ang pag-uusapan natin is about teenage pregnancy. Napapanahon po ito. Pagkatapos po kasi ng pandemic, kung ating titingnan yung datos ng ating Department of Health at yung ating Philippine Population Commission, tumaas po ng higit sa 5% yung dumami po yung mga batang edad 15 hanggang 19 years old na nabuntis, siguro dahil for how many years na ang mga bata po ay nasa bahay lamang, Tapos, syempre, although anong time na yon, sabi nga natin, kasama natin yung ating pamilya. So, yun yung isang kagandahan po sana. Pero siguro ang mga bata, because exposed po sila sa social media, at nung time na yon, kaliwat kanan, ang mga bata ay nakakapag-access sa mga informations. At lumabas din po sa statistics na ang ikatlong dun sa social media na binibisita ng ating mga kabataan, ng youth, is about yung ating hub sa pornography or about sex, Kaya talagang napapanahon dahil sa ngayon po siguro sa isang hospital, sa isang araw, ang admission po ng mga batang pinakamababa kung minsan ay 12 anyos, na nanganganak na talagang walang kamuwang-muwang, pero ito talagang kailangan nilang tanggapin na sila'y ina na. So basically po kung ating pagbabatayan yung kalusugan ng isang bata, nasa adolescent stage pa lang po siya, so hindi pa po matured yung tinatawag nating reproductive organs. Kung ang bata po nagbuntis at dadaan po sa lahat ng tinatawag nating na stages ng pagbubuntis, sadya po talagang napakahirap. Pumapasok po dito yung bagay na sino po ba talaga ang dapat magturo sa bata about sex education? Kasi dito po narinig natin na ang sabi is mabuti sa eskwelahan, pero may mga nagsasabi na mabuti rin ito na ang unang magbibigay ng information ay ang mga magulang. Okay? Sa totoo lang po, ako po may mga anak din, mga babae. 5 po yung anak kong babae, at ang anak kong lalaki ay 6 po, So, kung titingnan po talagang, pero sa akin pong experience, ng aking pagbubuntis, sa tamang edad naman po ito, talagang napakahirap. Hindi basta ikaw magbubuntis lang, nandiyan na yung bata, hindi ganun. Kasi talagang napakadaming pagbabago sa katawan. Sa isang murang katawan, ng isang teenager. Sino po ba ang teenager? Kasi ngayon po, ang lumalabas na tinatawag nating teenager o yung mga nagdadalaga o yung mga nagbibinata, So, pagpasok po ng 12 anyos, yan po yung tinatawag nating simula ng adolescent stage. Okay? Pero atin pong pag-usapan na hindi naman po talaga dito sa 12 anyos or adolescent stage nagsisimula yung mga senyales na ang isang bata ay pumasok na sa pagdadalaga o pumasok na sa pagbibinata. Meron po tayong tinatawag na puberty. Yung puberty po, alright, karamihan po sa mga bata ay ang puberty stage nila ay 12 anyos. Pero meron po na nagsisimula sa 8, sa 8 years old. Kasi po ang tinatawag nating puberty, ito po yung panahon kung saan ang isang bata ay nagkakaroon na ng pagbabago sa kanyang katawan. Kaya yun nga po sana, magandang tutukan ng ating DepEd
okay, ng DepEd na alright, dapat talaga pong ipasok ito. Pero isa rin po yun, madali kasing ituro kung babasahin lang. Pero mas maganda po siguro kung ang magtuturo nito ay yung talagang nakakaunawa. Kasi po madali namang sa mga libro, madaling i-enumerate ano ba yung pagbabago sa katawan ng bata, ano ba yung mangyayari sa katawan ng bata. Pero, alright, hindi na nakakalimutan na behind that, hindi lang yung pagbabagong physical, kasama po yung pagbabagong psychological, alright, mental, at syempre yung tinatawag nating emotional. So, may mga bata po na sabi ko nga sa edad na 8 nagsisimula na magdalaga. Okay? At ang una pong lumalabas sa pagbabago sa katawan, yun pong paglaki ng kanilang dibdib. No? Yun po talaga yung una. Kaya sa mga magulang, alam po ba ng mga magulang yun? Bakit po kaya ang inyong mga anak, no? Humihiling na sana mabilhan sila ng pantakip sa dibdib nila. Yung tinatawag po natin, kung pwede ko pong banggitin ang salitang brashier, no? Okay? Kasi yun po yung unang napansin nila sa katawan nila na nagbago. Okay? So, yung pong mga bagay na ito, pwede na pong doon magsimula at ituro sa bata, alright, kung papaano nagde-develop ang katawan at para din maipasok, no, yung ideya na hindi porket nagbago na ang katawan ng isang bata, pwede na siyang magdalang tao. Talaga pong maaaring siguro mas maganda na bukod na ito'y itinuturo sa eskwelahan, lalo na po sa elementarya, alright, o kaya elementary at high school, dapat din po siguro, kaya nagkakaroon tayo ng problema is, dapat din po sigurong bigyan din ng kaalaman ang mga magulang. Kasi maaaring sila din, nung sila ay nagdalang tao, ay hindi rin nila alam kung ano yung mga bagay-bagay bukod dun sa kanilang physical, no, na pangangatawan, may mga ibang aspeto pa. So, talaga pong ako po rin kasi ay isang clinician. So, ako po ay nagtatrabaho din sa isang universidad na tumitingin din sa mga estudyante, no, na nag-aaral po ng nursing. At kami po ay naka-expose sa isang area, sa isang hospital kung saan talaga pong doon madami ang nanganganak. At yun nga po, talagang pag nakita natin yung mga kabataan na sa ganung edad, nagkaroon na ng karanasan, talaga pong kuminsan nakakadurog, no, sa puso ng isang ina, kasi ako'y bilang ina din, na makita mo yung isang ganitong murang bata na dumaan na, no, sa ganitong hirap. Na wala po talagang kaalam-alam kung ano yung mangyayari sa katawan niya. So siguro po talagang dahil ito'y napapanahon, maaaring hindi lamang yung pagbabago ng katawan ang dapat, no, ipaintindi sa bata, kundi bigyan natin ng konting ideya ang isang bata, alright, about pregnancy, yung pong pagbubuntis. Kasi pag nalaman nila na kung gaano yung responsibility ng isang babae, di lamang sa kanyang katawan, kundi doon sa magiging anak niya, siguro sa ganyang murang edad, malaki po yung kamalayan. Kaya at maaaring siya, okay, dahil nga binibigyan mo siya ng informasyon, so hindi yung pagiging curious lang niya, no, na mai-express yung kanyang yung maaaring sabihin na nating mga kasi ngayon naman talagang ang mga factors that affect po, no, yung nakakaepekto sa bakit ang isang batang katulad nila ay nagbubuntis, maaaring nandami po kasing factors nito, no, sa pamilya, or sa eskwelahan, maaari, sa kaibigan, kasi yung edad na yan, curious sila, sobrang curious, at gusto po nila talagang ma-experience lahat. Plus the fact na alam po natin na maraming kabataan yung na-challenge, no? Na kapag hindi mo ginawa ito, hindi ka in. Sa ganyang edad po gusto natin na ma-in tayo, okay?
dito sa grupo, yung mga tinatawag na, di naman ang tawag na natin doon is gang, di po ba? Pero ang ano nga doon is importante na malaman nila kung ano yung mangyayari sa kanila at ano ang magiging responsibilidad. Kaya panawagan sa Department of Education, okay? Siguro po, total, VP Sara, no? Malaki naman po yung inyong pangarap, no? At siguro sabihin ko ng ambisyon para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ito'y ating bigyan ng pansin, okay? Lawakan po natin, dagdagan natin yung ating, hindi na po siguro kailangan dagdagan pa ng additional subject kung pwedeng maipasok ito, okay, sa isa sa mga importanteng subjects like science. May biology po eh. So pwedeng kahit konti sa biology ma-mention ito at pwede rin po, no? Alright, itong sex education, okay, pwede po itong ipasok siguro. Hindi ko lang po alam kung ano yung talagang topics dun sa MAPE. Baka naman mabigyan din, maisingit doon. At maganda rin po siguro kung sa pag-aaral ng mga bata, makapagbigay ng seminar, di po ba, sa mga kabataan, let's say grade 6, no? Bakit ba hindi tayo mag-imbita ng mga taong may ganong kaalaman at alright, nakakaunawa at sa level ng mga mentalidad ng ating mga kabataan, pwedeng mag-discuss ng mga ganong bagay. Bakit po kaya hindi pwedeng magawa yun, no? Para hindi naman sa bini-break lang natin yung classroom, pero maganda ito at magiging interesting para sa mga bata. Okay? Kasi talaga pong, sabi ko nga, yung experience, yung mga batang nakikita ko, bukod sa wala silang kaalam-alam at nabuntis na sila, ang isa pa pong ano doon is yung komplikasyon. Ang mga bata po, kasi po meron tayong komplikasyon ng pagbubuntis, katulad ng yun pong biglaang pagtaas, no, ng blood pressure ng isang babae. Alam nyo, meron po tayong tinatawag na pregnancy-induced hypertension kung saan yung pagbubuntis niya mismo ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng alta presyon. At nangyayari po ito kapag ang isang buntis ay pumasok na sa 5 buwan, okay, ng kanyang pagbubuntis. Kaya po, ito pa man din po, no, ang pregnancy-induced hypertension ay isa lang sa komplikasyon. At yun nga po, ang isa sa risk factor, sino po ba ang maaaring magkaroon ng ganitong problema? Wala pong iba kundi yung mga, sabi nga yung edad, no, in extreme age po. So, halimbawa, sobrang bata o kaya yun namang beyond 35 years old. Lalo na kung sa pamilya po ng bata, alright, ay meron silang tinatawag po na family history. Kung ang mga magulang ng bata ay may hypertension o kahit po yung kanilang mga tita or tito. Hindi naman po eksaktong sa magulang. Tapos ito rin po talagang common sa mga hindi gaanong mataas ang antas ng ekonomiya sa lipunan. Common po yan. At syempre po kasama na kasi doon yung kulang sa nutrisyon. Kaya kung ito po ay mabibigyan, isang example lang po yung ano po ba yung napakaganda po ng seminar na maa-attenan ng mga bata kahit isa o 2 beses lamang sa isang taon, okay? At bigyan ng ang mga bata ng kaalamang ganito. Malaking bagay po yun. Kasi ang napansin ko po sa mga bata, pumapasok po, tumitimo po sa utak nila yung nakikita at naririnig. At lalo na kung maganda yung visual aids nila. Talaga pong makikita natin na yung interest nila, no? At dito, pwede natin i-encourage, no, yung mga bata magtanong. At I'm sure po, maraming bata, out of their curiosity, talaga pong magtatanong sila. So, atin pong lawakan, tapos bigyan pa ng importansya. Kasi po, kahit anong ganda ng programa natin sa family planning, okay? Pero kung kulang po sa basic knowledge, okay?
yun nga po, nagpaplano tayo ng pamilya, pero meron po palang isang aspeto na mas kailangan bigyan natin ng ah, importansya, panahon, kaalaman. Kaya kung mabibigyan po natin ito, kay I'm sure ito'y makakatulong ng malaki alright sa ating bansa at alright sa mga pamilya. Do'n ko nakita yung halos ano, no, talagang meron pong isang nanay, hindi wala naman pong akong babanggiting pangalan 'no, pero ito'y base po sa obserbasyon ko. Napakahirap po sa isang nanay na makita yung anak niya na 14 anyos 'no, dumaan na sa pagiging ina, na walang kamuwang-muwang, na nakapanganak na siya, tapos ito dumadaan siya sa komplikasyon na yung nanay, natataranta, hindi malaman kung anong gagawin. At kung minsan babalikan mo ang sarili mo, tatanungin mo, "Ano ba yung nagawa ko? Meron ba akong pagkukulang?" So, talagang siguro din maganda na hindi lang yung kabataan ang bigyan ng ganyang mga impormasyon, kundi pati ang mga magulang nila. So magandang ano po ito, programa sana na in coordination with the Department of Health. So napakadami naman po ng ating mga health centers sa mga local governments na pwede po nating i-tie up sa iba't ibang eskwelahan. After all, ang ating local government naman din po ay tumitingin, no, at sa pagkakaintindi ko po, ang ating mga city health offices are under the local government with or in coordination with the Department of Health. So, kung ito po mabibigyan talaga ng pagkakataon at mabibigyan ng sabihin na nating focus, malaki po ang maitutulong nito sa ating ekonomiya at sa buhay ng isang bata. Kasi talagang although sabi nga natin, kapag ikay bata pa, tapos magkakaroon ka ng baby, parang magiging darating yung panahon, parang kalaro mo lang. Pag nagdalaga na yung anak mo, ay hindi nagkakalayo yung edad ninyo. Alright, maganda yon. Pero sa isang banda, bago po mangyari yon, napakadaming posibleng mga problema na lumabas. Kaya hindi lamang po hypertension, ang mga bata na mura pa yung katawan. So, ibig sabihin nito, napaka-prone po din po nila sa mga sakit katulad ng infeksyon. Okay? Tapos, isa pa po yun, ang kanilang kinakain, hindi naman sila very particular doon. Okay? Kung ano yung pagkain ng barkada, yun ang pagkain nila. Kung yan ay hindi healthy foods, naku, sabi nga namin, parati nating binabanggit na, kung ano meron ng isang nanay, yun din ang kanyang ibibigay sa kanyang anak. So, papaano magbibigay ang isang bata sa murang edad na nagbuntis, okay, ng magandang nutrition kung siya mismo ay kailangang ayusin din ang nutrition niya. So, talaga pong alright, importante nun, no, na mabigyan ng emphasis. So, paano malalaman ng bata na yung kanyang mga kinakain pala ay hindi dapat kainin ng isang nagbubuntis? Paano malalaman ng bata na yung mga pangangalaga sa katawan, no, ay importante pala, lalo na pag ikaw ay nagbubuntis. Maintindihan po kaya ng isang bata bakit bumibilis ang tibok ng puso niya pag buntis siya o kaya medyo nahihirapan siyang huminga. So, ito po yung mga question, no, na talagang dapat ma-address ng ating Department of Health at syempre ng ating Department of Education. So, now, dahil ang ating Department of Education naman po ay pinapangunahan ng ating VP Sara, so siguro po, no, magandang isama ito, okay, sa kanyang programa. Kasi siguro ngayon kung titingnan ng statistics, yung tinatawag nating 5 to 6% na yan, na umakyat na ng almost 8%, no? Aba, okay, ay malaking bagay po yun. Malaki yun kung ating titingnan sa kabuuan. Imagine mo, 8%, okay, ng population ng tinatawag nating reproductive age. At oo nga po pala, ang reproductive age natin dati po 18. Kapag pumasok ka na ng 18 years old,
hanggang 35 years old po. Yan yung reproductive age natin. Pero ngayon po, ang Department of Health, alright, hindi na po 18 years old. Naglabas po sila na ang reproductive age ay 20 years old na hanggang 35 years old. Kaya ang ibig sabihin po nun, kung ang isang babae magbubuntis at ang edad ay below 20 or above 35, risky na po yun. So pag sinabi po natin risky, ibig sabihin maaari, sana wag, no, na mag-develop siya ng komplikasyon na kung minsan dahil sa kanyang pagbubuntis, no? Alright. So sabi nga po natin, katulad ng, yung kaninang binanggit ko, hypertension, meron pa po, diabetes, no? So tumataas po. Alam natin na ang diabetes ngayon as one of the medical problems, no? Dati po nasa dulo yan pag tinignan po natin yung statistics, no? Alright, nasa dulo po yan dati. Pero ngayon po, umaakyat na yan sa alright, kung hindi po ako nagkakamali, ito ay nasa ika-4 or ika-5 na. Dati nasa 6 to 10 lang po siya. Kaya, alright, ito po yung dalawa na pwedeng mag-develop na komplikasyon sa bata. At ang epekto din po nito ay ang maagang panganganak ng isang bata. So, ito po ay naghahatid din ng tinatawag nating preterm labor. Kaya kung titingnan po natin yung experience ng isang bata na bata pa siya, tapos magkakaroon siya na mabubuntis siya, tapos ano itong nangyayari sa katawan ko, yun lalabas ang bata ng hindi rin matured. So, kung yun nga pong isang sanggol na tama ang edad at normal at sabihin nating malusog, kailangan mong bantayan ng todo at sabi nga is ibigay lahat ng pangangailangan. Paano pa po kaya kung ang isang sanggol ay kulang sa edad at may sakit? Okay? Kaya talaga pong napakadaming kailangang bigay na informasyon sa ating mga kabataan. So, ang teenage pregnancy po, isa lang yun, pero talaga pong napakahaba nun no? Kung atin pong i-discuss lahat yun, atin pong pag-uusapan, napakahaba po talaga nun. Pero yun lang po yung mga ilan, no? Sa posibleng mangyari sa isang bata. Kaya po, mga ina, no? Tayo po ang, sabi nga ilaw ng tahanan, no? Kaya tayo po, na-experience natin ang magbuntis, na-experience natin ang magdalaga. Siguro po napakagandang way, no, na bigyan natin ng informasyon ng ating mga anak, kung ano yung experience natin. Sabihin na natin, hindi man po yun, kuminsan paano ba yung magandang salita doon na maaaring maaga ka ding nagkaroon ng ang karanasang sexual, pero maiintindihan po yun ng bata kung ipaiintindi natin. Ang importante po, okay, tayo bilang ina, ang pinakamagandang guro para sa kanila, lalo na sa kanilang pagiging babae. So, bigyan po natin ng oras ang ating mga anak. Huwag po nating ibigay lahat, no? Ang responsibilidad sa eskwelahan. Kasi bago po naman po lumabas ang bata, no, sa ating tahanan, tayo na po ang kasama nila. Alam kong mahirap ang buhay ngayon, lahat po halos sa mga babae gumagawa ng paraan para makapag-provide sa kanyang pamilya, pero yun nga po yun, di lamang po pinansyal or ekonomiya ang importante, na mas importante po yung emosyon, alright, at psychological, okay, na aspeto ng isang pagiging babae or ng isang tao, okay, sa pangkalahatan. Kaya po, ang ano ko doon is, wala pong masama sa experience, wala pong magsasabing mali, kasi nangyari po sa inyo yon. Pero alam po natin na base sa ating experience, doon tayo natututo. So yun din po pwede nating ituro na sana anak, kasi ako'y isa ding ina na maagang nabuntis, sana sa iyo hindi. Kasi nung ako nabuntis, ito yung experience ko. Alright, buti na lang, hindi ako nagkaroon ng ganitong mga komplikasyon. Pero ang hirap. So, tayo po ang best teacher sa ating mga anak. At isa pa rin po yun kung paano natin,
kung paano ang isang anak nating babae ay maging mas malapit sa atin. At sabi nga nila, no, kasi ang ina talaga ang pinagsasabihan ng problema. Actually, ako po, as experience ko, bukod sa mga anak kong babae, pati po mga anak kong lalaki, na meron ng mga girlfriends at yung mga girlfriends po nila, sila po lumalapit sa akin para po magtanong. At yun po, napakagandang komunikasyon kasi doon pa pwede mo nang sabihin sa mga bata na, okay lang yan kasi kasama yan sa pagtanda or kasama sa pag-grow. Pero, at pag-develop natin, pero may tamang panahon. Okay? May tamang panahon kapag, alright, ang katawan mo, matured na, kapag ang katawan mo, kaya na yung mga ganong klaseng pagbabago, di wala namang masama. Kaya tayo po siguro ang pinakamagandang ehemplo ng ating mga anak. Hindi upang kopyahin o gayahin yung nangyari sa buhay nyo nung kayo'y nabuntis. Kung hindi, upang bigyan din sila ng aral. Okay? Kaya sana po may kahit sa kaunting panahon meron kayong nakuha, no, or napulot sa ating talakayan. Sa susunod po, pwede nating balak ko din pong i-discuss yung mga sa senior citizens naman po. Ano yung mga pagbabago sa katawan ng mga seniors. Kasi maraming mga tanong dyan bakit ganito, bakit ganyan, bakit parang, alright, iba na yung pag-ihi ko, iba na yung pagdumi ko, bakit gano'n, bakit parang, hindi na ako ngayon, wala na akong panlasa, yung kuko ko, bakit iba na yung, nangyayari. Sa lahat po ito, pwede nating talakayin sa susunod na ating talakayan. So, muli po nagpapasalamat ako sa mga makikinig. Sana po may nakinig, no? At kung may katanungan po kayo, pwede naman po ninyong i-comment yon. Alright, magtanong lang po kayo at ating babasahin lahat po ng inyong mga tanong. At bukod doon, syempre bibigyan ng kasagutan. So maraming salamat po. Huwag po nating kalimutan, ang gusto ko, healthy ka. So magandang hapon po sa lahat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.